Ipapatupad na moratorium sa mga apektadong benepisyaryo ng National Housing Authority sa Mindanao dahil sa lindol noong Lunes. Ating tatalakayin kasama si Sir Joe Bentay, General Manager ng National Housing Authority. GM Tay, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali rin po sa inyo at sa inyong mga televiewers. Sir, sa kasalukuyan po, kamusta po ba ang ground assessment na isinagawa ng NHA sa mga lugar na matinding na apektuhan nitong lindol sa Mindanao, partikular po sa mga kabahayang nasira o hindi naligtas tirhan? Anong mga lugar po ang prioridad natin na mabigyan ng tulong? Ngayon po, ongoing pa rin po ang assessment sa pakikipagtulungan po with mga iba't mga LGU, mga building officials. Ina-assess po natin ang aming mga relocation sites, mga buildings po. Sa Davao po, may isang building po kami ng NHA kung saan in-evacuate na po namin yung aming mga beneficiaries. Out of the many buildings, isa lang naman po ang nakitaan pong na hindi na po pwedeng tirahan ng ating mga kababayan. Ngayon po, nakasentro po kami sa General Santos City wherein it's the epicenter of the earthquake. Naipag-ugnayan na po ko with the mayor of the Gensan. Next week po, magbibigay po kami ng agarang tulong sa 2,000 families po. Ito po mga pamilyang to, ito po yung mga totally damaged houses. Makapagbigay po kami ng 30,000 pesos each as immediate financial assistance to this 2,000 housing families. GM, bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ano na po ang update sa ipatutupad na moratorium sa housing amortization para sa NHA beneficiaries na naapektuhan po ng lindol sa Mindanao? Opo, ay nadagdag ko rin po, nagpatupad na po ako kahapon ng moratorium sa buong Mindanao po. Hindi na po magbabayad ng amortization payments and these payments ang aming mga beneficiaries sa Mindanao for the month of June. So, ina-assess po namin, pwede pa po ito ma-extend pero as of now po, for the whole month of June, hindi na po kailangan magbayad ng amortization payments ang aming mga beneficiaryo. Okay. At para po may ideya yung ating mga kababayan, GM, paano po yung mga qualification at requirements na kailangan nilang isumite para po makapag-avail nito nasabing programa? Yung moratorium po, wala na po silang isipin. Automatic na po yan sa account namin. Basta po kayo po ay beneficiaryo ng NHA, automatic po. For the month of June, wala na po kayo intindihin. Mas importante po sa amin na makarecover po sila. And iba po intindiwag na hindi na po nila kailangan intindihin yung babayaran nila for the month of June. GM, nabanggit nyo nga po kanina na yung moratorium ay para sa buong buwan ng June at may posibilidad na ma-extend. Magkakaroon po ba ng penalties o karagdagang interest kapag natapos na po ito? For the month of June, wala pong interest, wala pong penalty. Magbabayad na lang po sila for the month of July. Pero pag na-extend po, pwede po hindi siya magbayad until matapos po yung moratorium. Okay. GM, bukod po dito sa moratorium na pinag-uusapan natin, mayroon po bang iba pang programang pinansyal o pabahay na maaaring samantalahin ng mga apektado ng lindol para po makatulong sa kanilang pagbangon at rehabilitasyon? Currently, in coordination po kami sa iba't ibang LGU, titignan po namin yung mga data, running pa rin po ang number sa mga LGU pinapasa sa amin. And with our EHAP program po, ang Emergency Housing Assistance Program, magbibigay po kami ng financial assistance ranging from 10,000 to 30,000 pesos po for partially and totally damaged houses. GM, pagdating naman po sa rehabilitation at recovery, meron na po bang paunang plano ang NHA para sa rehabilitasyon o muling pagpapatayo po ng mga bahay at komunidad na lubhang napinsala po ng lindol sa Mindanao? Ito po ay pag-usapan po namin with different LGUs. Papunta po o tomorrow ng Gensan at kikitain ko po yung ibang mayors po natin para mapag-usapan po paano po yung recovery natin and kung meron po silang lupa kung saan po pwede magpatayo ng pabahay ang NHA. Pero right now po, ang immediate po natin sa assistance to them is yung financial assistance nga po para matulungan po yung ating mga biktima makabili po ng gamit para magpapatayo at makabalik po sa kanilang mga bahay. Okay. Well, on that note, mensahe nyo na lang po, GM, sa mga apektadong pamilya
na nag-aalala hindi lamang sa kanilang kaligtasan kundi pati na rin sa kanilang tahanan at mga financial obligations matapos nga po itong naranasang lindol. Sa ating mga kababayan po, nandito po ang National Housing Authority. Sa direktiba po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nandito po ang buong National Housing Authority upang tulungan po kayo. Pumunta lang po kayo sa inyong mga LGU, magpalista po kayo para mabigyan po na rin namin kayo ng financial assistance. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon, Sir Joe Bentay, General Manager ng National Housing Authority.